Kinabukasan ay nakituloy ang alaherong si Simon sa bahay ni Kabesang Tales, kasama ang dalawang bataan na may pasang dalawang malalaking baul. Hindi nalilimutan ni Kabesang Tales ang magandang ugali ng taga rito, kaya't siya'y nababalisa, sapagkat wala siyang sukat may handog sa dayuhang iyon. Ngunit mayroon ng lahat ng bagay si Simon. Wala siyang gusto kundi ang manirahan ng isang gabit, isang araw sa bahay na iyon, sapagkat siyang pinakamalaki sa nayon at dahilang napapagitna sa San Diego at sa Tiani, mga bayang inaakala niyang maraming mamimili. Inusisa ni Simon ang kalagayan ng mga daan at itinanong kay Kabesang Tales kung sapat na ang kanyang revolver upang makapagtanggol sa mga tulisan. May mga baril na malayo ang abot, ang sagot ni Kabesang Tales. Hindi napapahuli ang revolver na ito. Ang sagot ni Simon na nagpaputok na ang pinatamaan ay isang punong bunga na may 2 hakbang ang layo. Unti-unting dumating ang mga taong interesado sa kabantugan ng mga hiyas na dala ng mga alahas. Isa't isa'y nagbabatian ng maligayang Pasko. Nag-uusap ng tungkol sa misa, mga santo at masamang ani. Pero kahit ganoon ay handang gugulin ang kanilang naiipon sa pagbili ng mga bato at mga bagay-bagay na galing sa Europa. Balitang-balita ng mag-aalahas ay kaibigan ng Kapitan General at hindi magiging isang kalabisan ang pakikipagkilala sa kanya. Dumating si Kapitan Basilio, kasama ang kanyang asawa, ang kanyang anak na si Sinang, at ang kanyang manugang na naghahandang gumugol ng hindi bababa sa 3,000 piso. Naroroon si Hermana Penchang upang bumili ng isang singsing na brilyante na ipinangako niya sa Birhen sa Antipolo. Iniwan niya sa bahay si Huli na isinasaulo ang isang munting aklat na nabili niya ng 20 salapi sa kura. Ang arsobispong nagbibigay ng 40 araw na indulhensya sa sino mang bumasa o makadinig ng pagbasa sa aklat na iyon. Jesus, ang sabi ng mabait na relihiyo sa kay Kapitana Tika. Ang kaawa-awang batang iyon ay lumaki ditong parang isang kabuting itinanim ng tikbalang. May 50 beses na ipinabasa ko ng malakas ang aklat, ngunit walang naisaulo ni bahagya. Ihanda ni Simon ang 2 baul na kanyang dala. Ang isa'y malaki-laki kaysa sa isa. Ang magbabayad ay si tatay at ang ibig niya ang mga matatandang bagay, mga bato sa una, wika ni Sinang. Sadya nga pong mayroon akong hiyas na lubhang matatanda, ang sagot ni Simon, na inalis ang balot ng munting baul. Iyo'y isang sisidlang yari sa asero, nakininis at maraming palamuting brosel at mga matitibay at komplikadong pangsara. Mayroon po akong mga palamuti ng leeg ni Cleopatra na nakuha sa mga piramid, mga singsing ng mga senador at mga ginoong Romano na nakuha sa mga labing muog sa Carthage. May dala rin ako ritong mga mahahalagang hikaw ng mga mararangal na babae sa Roma na nakuha sa Annius Mucius Popelinus sa Pompey. Alam na ni Kapitang Basilio ang ibig sabihin ng tinutukoy ni Simon at ninanasa niyang makita kaagad ang mga mahalagang labing iyon. Nais naman ng mga babae na magkaroon ng galing sa Roma, mga kwintas na binenditahan ng Papa, mga relikiyas na nakapagpapatawad ng mga kasalanan na hindi na kailangan ang mangumpisal at iba pa. Mabuksan ang baul at inalis ang bulak na panakip ay nakitang isang lalagyang puno ng singsing, relikiyas, krus, panusok at iba pa. Ang brilyante na sinalitan ng mga batong sari-saring kulay ay kumikinang at nagniningning sa gitna ng mga bulaklak na ginto, na iba't iba ang kulay, may mga guhit na enamel at may sari-saring lilok at kulay. Inalis ni Simon ang badeha at lumitaw ang isa namang puno ng mga kahanga-hangang hiyas na dapat nang nakasisiya sa guni-guni ng 7 binibini sa 7 araw na sa kinabukasan ay mga magdaraos ng sayawang parangal sa kanila.
Ang ayos ay sari-sari, mga pagkakasalit-salit ng mga bato at perlas na anyong mga hayop-hayupang may kulay bughaw at pakpak na nanganganinag. Ang mga sapphire, emerald, ruby, turquoise at brilyante ay magkakasamang anyong tubig, paru-paro, putakti, bubuyog, uwang, ahas, bayawak, isda, bulaklak, bouquet at iba pa. Mga suklay na hugis diadem, choker, kwintas na perlas at brilyante na dahil sa kagandahan ay hindi tuloy napigilan ng ilang dalaga ang isang paghanga. At si Sinang ay napapalatak kaya't kinurot siya ng kanyang ina na si Kapitana Tika, sapagkat baka lalong mahalan ng mag-aalahas ang kanyang binibenta. Ang singsing na iyan ay nari ng prinsesa ng Lambale, at ang mga hikaw na iyan ay sa isang dama ni Marie Antoinette, wika ng mag-alahas. Ang mga tinuturoy ilang magagandang brilyanteng solitaryo, na kasinlaki ng butil ng mais. Ang kintab ay mga sulngasul, mainam, na tila taglay pa nila ang pangingilabot noong panahon na tinatawag na mga araw ng hilakbot. Ang dalawang hikaw na iyan, sabi ni Sinang, na ang tingin ay sa kanyang ama. Ilang lalo pang matatanda ang mga Romano, ang sagot ni Kapitang Basilio sabay ang kindat. Iniisip ng relihiyosang si Hermana Penchang na kung iyon ay handog niya sa Birhen sa Antipolo ay pagbibigyan at ipagkakaloob ang kanyang pinakamasidhing hangad. Matagal na siyang humihingi ng isang kababalaghan na maikabit ang kanyang pangalan upang hindi na mapawi ang pag-alaala sa kanya rito sa lupa at pagtapos ay magtuloy sa langit. Gaya ni Kapitana Ines ng mga kura, kaya't itinanong niya ang halaga. Ngunit 3,000 piso ang turing ni Simon. Binuksan ni Simon ang isang kahon na naglalaman ng mamahaling alahas, mga relo, bote ng pabango, at iba pang kumikislap na bagay na nagpapakita ng kanyang napakalaking kayamanan. Namangha si Sinang at ang kanyang ina sa kanilang nakita. Sa tagpong ito, malinaw na ipinakita ang karangyaan at yaman ni Simon sa pamamagitan ng kanyang mamahaling koleksyon. Sa loob ng silid na napuno ng kinang at kulay, isa-isang inilatag ni Simon ang kanyang mga hiyas. Kumikislap ang mga brilyante, esmeralda at iba pang mamahaling bato na tila mga bituing bumaba sa lupa. Habang ipinapaliwanag niya ang halaga at pinagmura ng bawat piraso, lalo lamang nadarama ang bigat ng kayamanang kanyang hawak. May ilang hiyas na nakalaan para sa mga mamimili, kabilang na ang para kay Quiroga. Tahimik ngunit halatang namamangha ang kanyang mga nakamasid, lalo na si Kabesang Tales. Tila napaisip sa laki ng salapi na nasa harap nila. Sa sandaling iyon, hindi lamang basta alahas ang kanilang nakikita, kundi kapangyarihan, impluwensya, at ang malinaw na agwat ng mayaman at mahirap. Sa harap ng mga namamanghang mata, dahan-dahang nagsalita si Simon. Para sa kanya, ang malilit na batong iyon ay hindi lamang palamuti. May kakayahan silang magdala ng galit, magligtas ng pamilya, o magpabago ng kapalaran. Pinahiwatig niya sa isang hiyas pa lamang, maaaring maiahon sa hirap ang isang ama o maibalik ang pag-asa sa isang tahanan. Habang patuloy na kumikislap ang mga bato sa liwanag, tila mas luminaw ang kakaibang kapangyarihang hawak niya. Inilabas niya ang isang pambihirang palamuti na inuugnay kay Cleopatra. Bagay na lalong nagpatindi sa paghanga at pananabik ng mga nakapaligid. Ngunit sa likod ng kinang ng mga alahas, dama ang bigat ng kanyang mga salita, na ang kayamanan ay maaari maging lunas, ngunit maaari ring maging sandata. Sa gitna ng pagkamangha, umusbong ang usapan tungkol sa naturang palamuti. Habang ipinapaliwanag ang halaga nito, may ilan ang nagtanong kung ano nga ba ang kabuluhan ng ganoong karangyaan sa tunay na buhay. Para sa iba, isa lamang itong bagay na maaring ipagyabang.
Para sa iba naman, tila wala itong saysay sa gitna ng kanilang kalagayan. Nang ilabas ang isang mamahaling singsing, nagsimula ang pagtatalo tungkol sa presyo nito. May nag-alok ng mababang halaga, may tumutol, at may nagbiro pa tungkol sa laki ng daliri ni Sinang. Sinuri rin ang tatak sa loob ng singsing, ngunit hindi ito nabasa o naunawaan. Hindi lamang ito simpleng bentahan ang naganap, kundi isang palitan ng opinyon, pagdududa at pananaw tungkol sa tunay na halaga ng kayamanan at kung sino ba ang dapat makinabang dito. Ang bawat isa ay pumili ng isang hiyas. May kumuha ng isang singsing, may isang orasan, may isang agnos. Ang binili ni Kapitana Tika ay isang agnos na may kapiraso ng batong na didiinan ng ating Poong Hesukristo sa ikatlong pagkaparapa. Si Sinang ay isang hikaw at si Kapitang Basilio ay ang tali ng orasang pabili ng alperes. Ang mga hikaw ng babae na pabili ng kura at iba pang bagay na panghandog. Ang iba namang magkakaanak na taga-Tiani ay bumili rin, hanggang may ibibili, upang di mahuli sa mga taga San Diego. Si Simon ay namimili rin ng mga lumang hiyas, nakikipagpalitan, kaya't dinala roon ng mga mapag-impok na ina ang mga hiyas na hindi na nila magamit. At kayo, wala po ba kayong ipagbibili? Ang tanong ni Simon kay Kabesang Tales. Dahil sa nakitang pagtingin nitong may taglay na inggit ang mga pagbibili at pagpapalitan. Sinabi ni Kabesang Tales na ang mga hiyas ng kaniyang anak ay naipagbili na at ang mga natitira ay mga walang halaga. At ang agnos si Maria Clara, ang tanong ni Sinang. Iyon ay isang agnos na may brilyante at emerald na ginamit ng aking kaibigan bago magmongha. Ang sabi ni Sinang sa mag-aalahas. Si Simon ay hindi sumagot. Sinundan ng tingin si Kabesang Tales. Matapos mabuklat ang ilang kahon ay natagpuan ang ihas. Pinagmasang mabuti ni Simon. Makailang binuksan at isinara. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego, na sa kanyang naramdamang awa ay ibinigay sa isang ketongin. Ibig ko ang pagkakaayos, ang sabi ni Simon. Sa magkano po ninyo ipagbibili? Kinamot ni Kabesang Tales ang kanyang ulo, na hindi malaman kung ano ang gagawin. Kinamot ang tenga at pagkatapos ay tumingin sa mga babae. Naiibigan ko ang agnos na iyan, ani Simon. Ibig ba ninyong ibigay sa 100, 500 piso? Gusto ninyong ipagpalit ng iba? Pumili kayo ng inyong nais. Kabesang Tales ay walang imik at nakamula lang pinagmasdan si Simon na tila alinlangan sa kanyang naririnig. 500 piso, ang bulong. 500, ang ulit ng mag-aalahas na nabago ang boses. Kinuha ni Kabesang Tales ang agnos at pinihit-pihit. Malakas na tumitibok ang kanyang pilipisan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit humingi pa kaya siya ng lalong malaki. Makapagliligtas sa kanila ang agnos na iyon. Ang pagkakataong iyon ay mainam at hindi na mangyayaring muli. Kinikinatan siya ng mga babae upang ipagbili na. Tangi lamang si Penchang na sa pangangambang baka tubusin si Huli ay nagsabing, kung ako'y pag-iingatan ko iyang relikyas. Ang mga nakita kay Maria Clara sa kumbento ay nagsasabing nakita nilang payat na hindi halos makapagsalita, kaya't inaakalang mamatay na banal. Pinupuri siya ni Padre Salvi sapagkat siya niyang pinagkumpisalan. Baka dahil doon kung kaya hindi iyan ipinagbili ni Huli at pinili pa ang masangla siya. Ang pahiwatig na ito'y nagkaroon ng kabuluhan. Nakapigil kay Kabesang Tales ang pagkaalala sa kanyang anak. Kung ipahihintulot ninyo, aniya, ay tutungo ako sa bayan at isasangguni ko sa aking anak. Babalik ako rito bago magtakip silim. Nagkasundo sila sa gayon at umalis noon din si Kabesang Tales. Ngunit nang nasa labas ng nayon, nakita ni Kabesang Tales ang prayle nangangasiwa sa asyenda at ang lalaking kumuha ng kanyang lupa na papunta sa kanyang bukid. Nag-alab ang kanyang galit. Higit pa sa selos na lalaki nakakita ng pagtataksil, sapagkat inangkin ng dalawa ang lupang pinaghirapan niya at inaasahang maipamamana sa kanyang mga anak. Naalala niya ang panatang hindi niya ito ibibigay kundi sa magbubuwis ng dugo at maglilibing doon ng asawa at anak. Napahinto, hinaplos ng kamay ang noo at ipinikit ang mga mata. Nang muling dumilat ay nakitang namimilipit sa katatawa ang taong iyon.
at hawak ng praile ang kanyang tiyan upang di pumutok sa katuwaan. At pagkatapos ay nakita niyang itinuro ang kanyang bahay at muli nagtawanan. May humaging sa kanyang tenga at naramdaman niya ang lagutok ng hagupit. Bumalot ang pulang ulap sa kanyang paningin at muli niya nakita ang bangkay ng asawa at anak, habang sa kanyang gunitay nagtatawanan ang lalaki at ang praile. Nalimot niya ang lahat. Lumiko at tinungo ang landas na nilalakaran ng lalaki at ng praile. Yaon ang landas na patungo sa kaniyang bukirin. Si Simon ay nabagot sa kaaantay kay Kabesang Tales ng gabing iyon. Nang magising siya kinabukasan ay napunang ang supot na katad na kinalalagyan ng kanyang revolver ay walang laman. Nang kanyang buksan ay nakakuha sa loob ng kaputol na papel na kinababalutan ng agnos na may emerald at brilyante at kinasusulatan ng ilang salita sa wikang Tagalog na ang sinasabi ay, "Ipagpatawad po ninyo, Ginoo, na kahit nasa aking bahay ay pagnakawan ko kayo. Ngunit ang pangangailangan ay siyang nag-udyok sa akin. Ngunit iniwan kong kapalit ng inyong revolver ang agnos na pinakananasan ninyo. Kailangan ko ang armas at makikisama na ako sa mga tulisan. Pinagbibilin ko sa inyong huwag ipagpatuloy ang inyong lakad, sapagkat sa dahilang wala na kayo sa aking bahay, ay hihinga namin kayo ng malaking tubos, pag kayo'y aming nabihag." Telesforo Juan de Dios. Natagpuan ko rin ang taong aking hinahanap, ang bulong ni Simon. May kaunti pang balisa, ngunit lalang mabuti, matutong gumanap sa kanyang ipinangako. Ipinag-utos sa kanyang alila na tumungo sa Los Baños, na sa dagat-dagatan magdaan at dalhin ang malaking maleta, at doon siya hintayin, sapagkat siya'y sa katihan magdaraan, nadala ang kinalalagyan ng mga batong mahalaga. Ang pagdating ng 4 na gwardya sibil ay lalo pang nakagalak sa kanya. Huhulihin ng mga sibil si Kabesang Tales, ngunit sa dahilang hindi nakita ay si Tantang Selo ang dinala. 3 patayan ang nangyari ng gabing iyon. Ang praile nangangasiwa sa asyenda at ang bagong hahawak ng mga lupa ni Kabesang Tales ay natagpo ang patay. Basag ang ulo at may kumpol na lupa sa bibig. Sa kalapit ng mga lupain nito, sa bayan, ang asawa ng bagong mag-aari ng lupa na pinatay ay patay ding inumaga. Napuno rin ng lupa ang bibig at pugot ang ulo, at may kasiping na papel na kinasusulatan ng pangalang Tales, na ang ipinangsulat ay daliring sinusaw sa dugo. Pagkatapos, binanggit ang mga pangalan ng taga-Kalamba, na sa kanila'y walang nagngangalang Tales, at sino man sa kanila'y hindi nakagawa ng kasalanan. Ang mga pangalan nila ay Luis Havana, Matias Bellarmino, Nicasio Isagani, Cayetano de Jesus, Mateo Elejorde, Leandro Lopez, Antonio Lopez, Silvestre Ubaldo, Manuel Hidalgo at Pasiano Mercado. Bilang mga taong naghirap at inapi. Pinaghirapan nila ang kanilang mga bukirin ngunit sila'y pinalayas at ipinatapon ng walang paglilitis. Higit pa sa dinanas ni Kabesang Tales ang tiniis nila. Ngunit hindi sila naghiganti at patuloy na nagtiis. Umaasang makakamit din ang katarungan.